Alona's POV. Sa araw na ito ay ang araw ng pagtatapos ko sa kolehiyo. Masaya ako dahil sa wakas ay makakapagtapos na ako at natutulungan ko na sila mama at papa. Isang ngiti ang namutawi sa aking mga labi. Hindi talaga ako makapaniwala na magtatapos na ako sa kolehiyo. Congratulations anak! Madamdaming sambit ni mama sa akin. Ninitian ko ito at saka niyakap. Salamat ma, para po sa inyong lahat ng ito. Hindi ko mapigilan ang umiyak dahil talagang ginapang nila ang pag-aaral ko. At talagang susuklian ko ang mga paghihirap nila sa aking pag-aaral. Sumilip si papa mula sa labas. Halina kayo, baka mahuli tayo, saad ni papa sa amin. Nagdadrama pa kasi kami dito sa kwarto ko. Agad kong inakay si mama palabas ng kwarto. Naghahantay na sa sala namin si papa at mga kapatid ko. Ilang minuto din ang biyahe namin. Medyo may kalayuan ng paaralan na pinapasukan ko sa aming bahay. Pagdating ko sa gate ay sumalubong sa akin ang mga estudyante na abalat may mga saya sa mukha nila. Alona Jane! May tumawag sa akin kaya nilingon ko yon. Nakangiting mukha ni Pia ang sumalubong sa akin. Agad kong inihanda ang matamis kong ngiti para sa matalik kong kaibigan. Agad itong tumakbo papunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Congratulations! Ang ganda mo today! Masayang sambit ni Pia. Congratulations din sa'yo. Ikaw din naman maganda ka. Sabay kami ni Pia ngayon na magtatapos sa kolehiyo. Masaya ako dahil narating na din naming dalawa ang goal namin na makapagtapos. Nangako kami sa isa't isa ni Pia na aabutin namin ang aming mga pangarap ng sabay ay hindi kami nabigo. Ngayon ay makakamtan na namin ang aming minimithi at alam ko na ito na ang simula. Agad kong iginala ang paningin ko sa paligid. Hinahanap kong isang tao na nagpaparamdam sa akin ng kakaiba. Una sa akin ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung saan patungo ang nararamdaman ko. Alam kong mahirap itong abutin dahil ayon kay Pia ay CEO ang pinsan niya at maraming negosyo. Mayaman pala to? Parang hindi ko kayang abutin si Tristan. Alam kong hindi kami bagay, mahirap lang ako at mayaman siya. Pero paano ko pipigilan ang sarili ko kung sa tuwing nakikita ko siya'y parabang hinihigop ang aking lakas na sa bawat tingin niya ay parabang kailangan kong may mahawakan dahil hinahalukay nitong buo kong pagkatao. Napatingin ako sa isang sasakyan, partikular na sa kanya yun. Bumaba ito at umikot sa kabilang bahagi ng sasakyan pero agad din akong nanlumo nang may bumabang babae mula sa katabi nitong upuan. Maganda, sofistikada, sexy at mayaman. Katulad ng antas nito sa buhay. Doon pumasok sa aking isipan na imposible talagang magustuhan niya ako. Dahil sa kasama ni Tristang babae, lang ngayon ay sobrang layo ko na. Agad kong iniwas ang aking mga mata kay Tristan at sa kasama nito. Ngunit sadyang makulit si Pia. Tinawag nito ang binata. Pipigilan ko na sana si Pia kaso tinawag na nito si Tristan. Tristan! Tawag nito sa lalaki. Hindi na ako nag-abala pang tumingin dahil hindi ko kaya na makita itong may kasamang babae. Nasasaktan ako. Hindi ko pa napapangalanan ang damdamin ko sa ngayon dahil bago sa akin ang lahat ng ito. Pia, congrats! Sabi nito sa kaibigan ko. Pero nanatili ang tingin ko sa unahan. Hindi ako lumingon sa kanila. Ayaw ko magtama ang aming mga mata dahil baka hindi ko kayanin ang mga tingin nito sa akin. Best, nandito si Tristan oh. Lumingon ako. Tapos ay nginitian ko ito na para bang wala lang sa akin ang presensya nito. Dahil nauna na sila mama at papa sa loob, ay no choice ako kung hindi pa kasamahan sila. Congratulations Alona, bati nito sa akin. Thank you. Nginitian ko ito. Napatingin ako sa kamay ng babaeng nasa braso nito pero agad ko ding iniwas ang aking paningin. Halika na Pia, baka magsisimula na. Yaya ko kay Pia. Pumasok na kami sa loob ng auditorium dahil doon gaganapin ang graduation namin. Agad ako umpo sa upuan ko at nagsimula na ang programa. Isa-isang tinawag ang mga guest, teachers, faculty staff at ang graduates. Pagkatapos ay tinatawag ng lahat ng may awards at isa na ako doon. I am magna cum laude. Talagang pinagbutihan kong pag-aaral ko. Dahil para na ito sa magulang ko, para sa kanilang tagumpay ko na ito. Tinanggap ko ang award. Tapos ay nagsasalita ako ng speech. Good morning to everyone, to my teachers,
faculty staff, guests, parents, and to my fellow graduates. I am here in front of you to give my thank you to my parents. Sabi ko, nilitian ko mga magulang ko. Ma, pa, ang lahat ng ito'y para sa inyo. Salamat dahil kung hindi niyo ako pinabayaan. Gumagaralgal ang boses ko dahil hindi ko mapigilan ang umiyak. Ang pagsisikap ko na to ay para sa inyong dalawa. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay, kaya nagsisikap ako mag-aral. Salamat. Salamat sa lahat-lahat, ma, pa, sambit ko. Matapos ako magbigay ng speech at agad akong bumalik sa upuan ko, pero bago ako umupo at nakatingin sa akin si Tristan. Hindi ko mabasang nasa mga mata nito, lalo na't malayong pwesto nito sa akin. Ilang oras din ang itinagal ng seremonya. Isa-isa na kaming naglabasan sa auditorium bago pa kami umuwi at nagpicture muna kami ng buo kong pamilya. Hanggang sa lumapit sa amin si Tristan. Congrats! Nakangiti itong bati sa akin. Thank you. Nahihiya man ay pilit ko pa rin kinakasual ang tinig ko. Nagtamang aming mga mata at matiim niya akong tinitigan. Agad ko ding iniwas ang tingin ko dahil hindi ko talaga kayang makipagtitigan sa kanya. Bigla itong lumapit sa akin tenga at bumulong. Kita tayo mamaya sa may ilog. I want to see you there. Hindi agad ako nakagalaw dahil sa sinabi nito. Agad kong iniling nga ang aking paningin sa paligid dahil baka may nakakita. I feel relief nang abala sila mama sa pagtingin ng mga larawan. Bakit gusto niya makipagkita sa akin? Anong kailangan niya sa akin? Pupuntahan ko ba siya mamaya o hindi? Naguguluhan ako. Nang makauwi na kami sa bahay, ay nagpaalam agad ako kina mama na pupunta ako sa ilog. Hindi na ito nagtanong dahil talaga namang naging tambayan ko ng ilog na yon. Ilang kilometro lang ang layo sa aming patungong ilog. Pagkadating ko doon ay walang tao. Tristan! Tawag ko sa pangalan ng binata. Pero walang sumasagot. Pipihit na sana ako pabalik sa bahay namin nang nakita ko si Tristan sa likuran ko. Ilang kilometro mula sa kinatatayuan ko, napatras ako ng kaunti dahil hindi magandang timpla ng mukha nito. Nakakatakot ang aura nito. Nang humakbang ito ay umatras ako, napasandal ako sa may punot siya naman ay unti-unting lumalapit. Tristan! Bulong ko, napatingala ako nang dumako sa leeg kong labit ilong nito. Tila ba inaamoy ako? Nang dumampi sa leeg kong labi nito ay napapikit na lang ako habang ang kamay ko'y nakahawak sa braso nitong nakahawak sa bewang ko. Tristan! Tawag ko ulit sa pangalan nito. Lumayo ito sa akin ng konti, nagkatitigan kaming dalawa. Hinaplos nitong aking pisngi. Unti-unti lumapit ang labi nito sa labi ko. Hinalikan niya ako ng banayad at walang pagmamadali hanggang sa naging mapusok ang halik niya. Hinapit niyang aking bewang at mas nilapit pa sa kanya. Naramdaman ko na may tumutusok banda sa puson ko. Hindi ako mangmang or inosente. Alam ko kung ano yung tumutusok sa aking puson. Agad niyang hinawakan ang aking dalawang hita at binuhat. Dahil sa takot na baka mahulog ako, ay agad kong ipinulupot sa bewang nitong aking dalawang binti. Isinandal niya ako muli sa may puno tinalikan ng mapusok. Agad ko yung ginantihan ng halik. Akala ko, hindi ko ito mararanasan pero nagkamali ako. Naranasan kong mahalikan, mahaplos at sambahin. Bigla itong lumayo sa punot, dinala ako sa isang bato. Inihiga niya ako doon. Dahil nakadaster ako ay agad nitong nahubad ang aking suot at inangat ang laylayan ng aking duster. Hindi naging hadlang ang damit ko para sakupin ng kamay nitong aking dibdib. Napaliyad ako muli na para bang may gustong kumawala. Hingal na ako nang lubayan niya ako. Alam kong mali ito, wala kaming relasyon pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Kung kasalanan may itong ginagawa namin ay saka ko napagsisisihan sa huli. Pagkatapos ng lahat ng ito. Nang araw na yon ay may nangyari sa amin ni Tristan. He got me first. Siya ang una ko. Kinabukasan noon ay agad akong pumunta kila Pia na sana hindi ko nalang ginawa because I caught him kissing the girl he's with on my graduation. Nasaktan ako ng sobra. Akala ko seryoso si Tristan sa akin. Yun pala hindi. Nagsisisi ako kung bakit ko ibinigay sa kanyang virginity ko. Agad akong umalis. Hindi na ako nagpakita sa kanya. Nalaman ko din kay Pia na umalis na si Tristan ng araw ding iyon. Isang buwan na nakakalipas ngunit walang Tristan na dumating. Mabuti na lang at hindi nagbunga ang ginawa naming dalawa. Siguro, eto ng tamang panahon para kalimutan ko siya. Kalimutan ko ng nararamdaman ko para dito.
Nandito ako ngayon sa bukid kung saan nagtatanim sila mama at papa. Nababagot ako sa bahay kaya sumama na lang ako sa kanila. Isang malawak na burol ang kinatatayuan ko. Natatanaw kong nagagandahang tanawin mula sa itaas. Pinagsawa kong aking paningin sa tanawin iyon dahil alam kong ito na ang huli. "Alona, hindi ka pa bababa?" Tanong ni mama sa akin. Nilingon ko si mama na may kasamang ngiti sa labi. "Dito muna ako ma, magpapahangin ako," sagot ko kay mama. Agad kong ibinalik ang tingin ko sa tanawing iyon. "Sige." Bumaba na sila mama at naiwan ako sa itaas. Ayaw ko munang bumaba. Gusto kong pagsawain na aking mga mata sa tanawin. Nilagay ko sa braso ko ang mga kamay ko dahil sa hangin na dumadampi sa katawan ko. Sobrang sarap talaga ang simoy ng hangin dito sa probinsya. Agad ako sumunod kina mama sa ibaba. Naghahanda na pala sila umuwi. Hindi naman kasi kalakihan ang binalikan nila dito. "Halika na Alona, maghahanda pa tayo para sa pagpunta sa Pitogo sa susunod na araw," yaya sa akin ni mama. Bigla ako nalungkot dahil sa susunod na araw ay pupunta na kami sa Pitogo at doon daw muna ako sa tita Risa ko. Ayaw ko man ay kailangan. Doon daw muna ako dahil maraming trabahong mapapasukan doon. Hindi na lang ako nagkomento sa sinabi ni papa kahapon sa akin. Ayaw ko man ay kailangan kong sumunod. Ilang taon din na nanatili kami sa lugar na ito at napamahal na sa akin pero kailangan naming umalis. Babalik naman si papa dito dahil may mga tanim pa siya na kailangang anihin. Tanghali na nang dumating kami sa bahay. Sobrang tahimik na para bang walang nakatira. Ganitong gusto ko sa probinsya. Tahimik, walang gulo, hindi kagaya sa syudad. Sariwa din ng hangin sa probinsya. At higit sa lahat, maraming prutas at gulay ang maaaring kainin. Ito ang gusto kong buhay, tahimik. Tumambay muna ako sa labas ng bahay namin bago pumasok sa loob. Pinagsawa ko talagang aking mga mata dahil baka ito na ang huli. Baka hindi ko na makita ang tanawing ito, baka hindi na ako makabalik dito. Agad akong pumasok nang maging malamig na ang simoy ng hangin. Naabutan ko si mama na naghahanda na para sa pag-alis namin sa susunod na araw. Hindi pa kasi pwede bukas dahil may aasikasuhin pa daw sila mama at papa. Umupo ako sa papag ng kwarto ko. "Ma, hindi ba pwedeng dito na lang tayo?" Tanong ko sa kanya. Dahil ang totoo ay ayaw kong umalis sa lugar na to. Napamahal na sa akin ang lugar na to, kaya nahihirapan akong iwan ito. Dahil nandito ang mga kaibigan ko. "Hindi pwede nak, kailangan nating umalis dito. Nandun sa lugar ng tita mong trabaho na gusto mo," sabi nito sa akin. Agad akong yumukot, pinaglalaruan ko ang aking mga kamay. Napabuntong hininga ako. Sa bagay, nandun nga ang trabahong gusto ko. Wala dito sa syudad. "Ayaw mo bang umalis dito?" Tanong sa akin. Tumigil ito sa pagtutupi ng mga damit na dadalhin namin. "Hindi naman sa ayaw ko ma, kasi nandito ang lahat ng kaibigan ko. Napamahal na sa akin ang lugar na to. Pero kung yun na makakabuti, sino ba naman ako para hindi ba?" Ngiti kong sabi kay mama. Ginagap nito ang kamay ko. "Para din sa'yo ito, Alona. Mas mapapabuting buhay mo doon kaysa dito. Kaya makinig kang mabuti. Once na wala na kami ng papa mo, alagaan mo mabuting mga kapatid mo. Huwag mo silang pababayaan." Naluluhang sabit nito sa akin. Naguguluhan man ay pilit na lang akong ngumiti. "Ma naman, ano ba yung sinasabi mo? Hindi kayo mawawala ni papa? Magsasama pa tayo ng matagal," sabi ko dito. Kahit na may kaba sa puso ko, ay pilit kong sinasantabihan. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. May laman kasi ang sinasabi ni mama. Para bang may mangyayari na hindi maganda. Lumabas si mama at ako naman ay humiga na. Bumangon ako dahil hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Kaya lalabas na sana ako nang marinig kong pag-uusap nila mama at papa. "Paano yan, Junicio? Natuntunan nila tayo," mariing sabit ni mama. "Bukas na bukas din aalis tayo," seryosong sabit ni papa. Hindi ako mapakali, Junicio. Nagtakot ako na baka dumating na lang sila bigla at bumungad dyan sa pintuan natin. "Huwag kang mag-alala, Marino. Hindi pa nila tayo natutuntun. Kaya may oras pa tayo para tumakas bukas," sabit ni papa kay mama. "Tumakas? Bakit kami tatakas? Sino pinagtataguan nila mama at papa?" "Hindi mo hawak ang pagkakataon, Junicio." "Hindi!" sigaw ni mama. "Ayaw ko mawala sa atin si Alona. Once na matagpuan siya ng mga tao na yon, katapusan na niya tayo. Ayaw ko mangyari yon.
Umiyak na sabi ni mama kay papa. Ano bang pinag-uusapan nila? Hindi ba nila ako anak? Kung ganun, sino ako? Bumalik na ako sa aking higaan. Masyadong ginugulo ng usapan nila mama at papa ang aking isipan. Kaya hindi agad ako dinalaw ng antok. Pabaling-baling ako sa aking higaan. Nang makakuha ng magandang pwesto ay saka pa ako dinalaw ng antok at nakatulog. Nagising ako na para bang may nagtatalo sa labas ng kwarto ko. Sa mismong sala ng bahay namin. Tiningnan kong orasan na nasa kwarto ko at madaling araw na. Agad akong tumayo dahil laling lumalakas ang sigawan nila mama at papa. Nasa pinto na ako at nakikinig sa usapan nila. Wala ditong hinahanap nyo, sigaw ni papa. Hindi ako tanga-tanda. Alam ko nandito ang heredera ng mga darilon. Kaya ilabas mo na siya. Balik sigaw na isang lalaki kay papa. Heredera? Sino? Lalabas na saan ako pero para bang may pumipigil sa paglabas ko. Pero agad din akong hindi mapakali na magsiiyakan ng mga kapatid ko. Eto na lang kayang patayin ko para ilabas nyo ng hinahanap ko. Madining samit ng taong yun. Wag, maawa ka. Walang kasalanan ng mga anak ko. Ako na lang ang patayin nyo. Pagmamakaawang wika ni papa sa lalaking nagsasalita. Nalaki ang mga mata ko at walang pagdadalawang isip na lumabas ako. Nakita ko mga kalalakihan na nasa sala namin. Marami sila. Hindi ko kilalang mga taong yun. Wag niyong patayin ang papa ko! Sigaw ko pero huli na ako. Sinaksak na nila si papa. Lumingon sa akin ang lalaki. Umisito na makita niya ako. Lalaki ang mga mata ko na makilalang lalaking yon. Imposible. Hindi maaari. Paano? Pero magkaibang tindig nila. Hindi kaya. Lumabas ka din. Ngising samit nito sa akin. Napatingin ako sa lalaking yun. Sino ka? Tanong ko sa lalaki. Nanatili ako nakatayo sa labas ng kwarto ko. Hindi ka na sana lumabas, Alona! Sigaw ni mama. Nilingon ko si mama. Naaawa ko sa sitwasyon namin ngayon. Wala akong magawa. Hindi ako tutunganga sa isang tabi, ma. Lalo na't alam kong nasa panganib kayo. Dapat sinunod mo na lang ang payo ng ina mo. Hindi ka sana mapapahamak ngayon. Sambit nito sa akin. Kunin niyo. Utos nito sa tauhan. Lumapit ang isa sa mga tauhan nito sa akin at hinawakan nito ang braso ko. Hinila ko nito patungo sa lalaki nagsasalita kanina. Maganda ka nga talaga, kaya pala nang humaling ang kakambal ko sa'yo. Hinaplos nitong pisngi ko. Agad kong iniwas ang aking mukha sa haplos nito. Matapang ka, tumatawang sambit nito. Nagpupumiglas ako sa hawak ng mga tauhan nito, pero kahit anong piglas ko hindi ako makawala. Ngayon, makikita mo kung paano ko papatayin ng magulang at mga kapatid mo. Bago ikaw, nakangisi nitong sabi sa akin. Wag please, ako na lang ang patayin mo, wag sila. Umiiyak kong pagmamakaawa sa lalaking ito. Ngumisi lang ito sa akin. As you wish, sabi nito, sabay saksak sa akin. Nalalaki ang mga mata ko na makaramdam ng sakit. Agad ako nang hina at napaluhod, hawak-hawak kong sugat na nasa tiyan ko. Alona! Sigaw ni mama. Napatingin ako sa gawin nila. Alam kong hindi na humihinga si papa. Naiyak ako dahil wala akong nagawa. Napahiga na ako sa sala namin. Habol-habol ang aking hiningat nilamon na ako ng kadiliman. Nagising ako na para bang nauuhaw ako. Agad kong iginalaw ang aking katawan pero sobrang hina ako. Para bang wala akong lakas. Huwag ka munang gumalaw, Alona. Pigil sa akin ni Pia. Iminulat kong mga mata ko't sumalubong sa akin ng isang puting kisame. Nasaan ako? May hina akong tanong. Pakiramdam ko ang bigat-bigat ng katawan ko. Nasa ospital ka. Naalala ko na may pumasok sa bahay namin at nalaki ang mga mata ko. Sila mama, Pia? Tanong ko kay Pia. Kahit nangihinay na itanong ko pa rin yun kay Pia. Umiwas ito ng tingin, hindi ito makatingin sa akin. Para bang nahihirapan ito sa hindi ko malamang dahilan. Sila mama, Pia? Tanong ko ulit. Kahit na may idea na ako sa nangyari sa kanila ay kailangan ko pa rin siguraduhin. Wala na sila, Alona. Hindi na sila umabot sa ospital. Mabuti na lang at pumunta ako sa inyo ng araw na yun. Kung hindi, baka pati ikaw wala na rin. Mahabang sabi nito. Isa-isang nagsituluan ng aking mga luha. Hindi ko mapigilan na maghinagpis dahil sa nangyari sa pamilya ko. Akala ko wala nang sasakit pa. Meron pa pala. Naikuyom kong kama ako. Pagbabayaran yung lahat ng ito. Saan sila nakaburol, Pia? Tanong ko sa kaibigan ko. Sa bahay niyo lang din, 3 araw kang tulog, kaya kami na muna nag-asikaso ng burol ng pamilya mo. Hindi ko mapigilan ang lumuhang muli.
Ang pamilya ko, wala na sila. Iniwan na nila ako. Tulala ako at hindi makausap ng maayos. Ilang araw lang ako sa ospital ay lumabas din ako kagad. Dahil gusto kong makasama ang pamilya ko kahit na sa huling sandali nila. Masilayan ko man lang sila. Gusto kong maabutan ng burol ng aking pamilya. Dumating ako sa bahay namin. Nakita ko mga kabaong na nakahilera sa sala namin. Nangihinang mga tuhod ko at isa-isang tumulong muli ang aking mga luha. Mabuti lang at inalalayan ako ni Pia. Kung hindi baka nalugmok na ako sa lupa ngayon. Walang lakas ang aking mga binti. Parang gusto ko nang mamatay at sumama sa pamilya ko. Hindi ko kayang tingnan sila na nasa kabaong habang ako nandito at buhay. Nang malapit na ako sa kabaong ni Mama at Papa ay hindi ko na mapigilan ang paghihinagpis. Sobrang sakit lang dahil sila nawala at ako'y nabuhay. Agad kong niyakap ang kabaong ni Mama. Mama! Papa! Sigaw ko habang umiiyak. Walang sawa sa pagtalo ng aking mga luha. Gusto ko nang mamatay. Bakit hindi na lang akong namatay para hindi ko na maramdaman ito? Alona! Umiyak na sambit ni Pia. Yakap-yakap niya ako. Habang ako'y nakayakap sa kabaong ni Papa. Pa! Bakit niyo ako iniwan? Sana sinama niyo na lang ako. Paano na ako pa? Wala na kayo ni Mama. Umiiyak ang daing. Sobrang sakit lang dahil wala akong nagawa. Hindi ko nailigtas ang magulang ko. Hindi ko man lang nailigtas ang pamilya ko. Wala akong kwentang anak. Tulala ako nakatingin sa kabaong ng pamilya ko. Walang tigil ang luha sa aking mga mata. Tama na yan, Alona. Tahan na. Baka magkasakit ka na niyan. Pag-aalo sa akin ni Pia. Mas mabuti, Pia, na magkasama ko na sila Mama at Papa at ang mga kapatid ko. Malamig kong tugon dito. Hindi magandang biro yan, Alona. Binigyan ka ng pangalawang buhay, kaya dapat ipagpasalamat mo yun. Ipagpasalamat? Paano, Pia? Nabubuhay ako para sa pamilya ko, pero ngayon wala na sila. Sabihin mo, paano ako mabubuhay kung sa araw-araw sinasampal sa akin na wala lang pamilya ko? Nagsitalunan naman ang aking mga luha. Ang sakit lang talaga. Alona, nandito pa ako. Tutulungan kita. Napalingon ako kay Pia. Walang makakatulong sa akin, Pia. Hindi ko na kaya pang mabuhay. Umiiyak ang daing. Ilang araw lang na naibuhol ang mga magulang ko at kapatid ko dahil hindi ko na kaya pang tingnan ang mga kabaong nila. Nandito ako sa sementeryo. Hindi muna ako umalis. Gusto kong sulitin ang mga oras na makakasama ko pa sila. Gusto kong hanapin ang may mga gawa nito. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero hindi ako titigil sa paghahanap ng hustisya dahil alam kong hindi papansinin ng mga pulis ang reklamo ko. Halika na, Alona, tawag sa akin ni Pia. Agad kong sinuot ang aking dark glasses para hindi halatang namumugto ang mga mata ko. Dumating na kami sa bahay. Sobrang tahimik at hindi ako sanay. Lalo na't naalala ko kung paano sinaksak si Papa ng mga kalalakihan na iyon. Hindi ko mapigilan ang lumuha. Ngayong nag-iisa na lang ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong sumunod sa kanila pero alam kong hindi sila matutuwa sa gagawin ko. Siguro may plano ang Diyos para sa akin kaya niya ako binuhay. Napalingon ako sa pintuan ng may kumatok. Agad ko tong nilapitan ng may nakatayo doong babae na sobrang ganda. Hindi ko kilalang babaeng to. Sino sila? Tanong ko sa babae. Pumasok ang babae at nagsalita. Humarap ito sa akin. I am Lizzie. I heard of what happened to your family and I am willing to help. Nakangiting wika nito sa akin. Hindi kita kilala. Paano ako nakakasiguro na tunay ang intention mo? Natutulungan mo ko. Ani ko dito. Ngungis ito. Simple. You can trust me. I am the one that you need. Pag-iisipan ko. Plain kong sabi dito. Sige, pero kung nakapag-isip-isip ka na, you can call me to this number. May binigay itong number sa akin at kinuha ko yon. Tinitigan ko ito at magtatanong sana ako sa kanya. Kaso nakaalis na to. Malayo na ito sa bahay namin, kaya tanging tanong na lang ako. Humiga ako sa higaan ko, nag-iisip kung tama bang gagawin ko na tanggapin ang inaalok ni Lizzie. Gusto kong bigyan ng hustisya ang magulang ko. Gusto kong ibigay sa kanilang katarungan na hindi maibigay ng batas sa amin. Kaya tinawagan ko kanina si Lizzie at pumayag na ako. She will train me. Kailangan ko daw mag-ensayo para magawa kong binabala ko. Susunduin ako dito bukas ng madaling araw at dadalhin sa isang bahay ni Lizzie at doon ay isasagawa ang pag-eensayo ko.
At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.